Doon ka lang paikuti nun. Gigipitin ka ng gigipitin para ikaw ngayon, ma-pressure ka, manghiram ka dun sa kabilang online lending apps. Ayun na. Pumasok na yung scam nila. O, di ba? Tapos, meron pa yung bura-bura. O, di ba? Ang daming naiisip na kagaguhan itong mga bugok na online lending apps na to eh. May nagtanong sa akin, ako po tapal system nangyari sa akin. Ngayon, hinaharas po nila. Nung una, sobrang depressed ko dahil sa pangaharas nila, pananakot nila. Then, simula napanood ko sila Boss Rai, lumakas loob ko, di ko sinasagot tawag and text nila. Kasi kahit nakiusap po, wala pong nangyayari. Ngayon po, susundin ko sinabi ni Boss Rai, mag-ipon, saka bayaran. Kasi po, kung patuloy silang mananakot at manghaharas, the more din nila tayo masisingil dahil din po sa ginagawa nila. Alright, maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, pasensya na ho kayo. Hinihingal ho ako, kasi ho ako inuubo, at kailangan ko lang ho talagang sagutin to, Okay, ang sabi nyo ho, nung una na-depress kayo, tapos nakapanood niya ako kayo ng aking mga videos, at nagpapasalamat. Ako po ang dapat magpasalamat po sa inyo, kasi po pinanonood nyo po, at kahit papano, naia-apply po yung mga konting advices po na naibibigay ko. At sana po kahit papano, naiibsan po yung inyo pong nararamdaman, na depression, at lalong-lalo na po yung emotional stress na dinudulot itong mga abusadong online na ito. Okay. I-explain ko lang po sa inyo, or papaalam sa inyo, na itong mga bugok na to, masasabi talaga nating scammer. Okay, bakit to? Kasi sabi nyo nga ho, na naging naging biktima kayo ng tapal system. Okay. Kasi ganito lang ho yan. Kagaya yung sinabi ko nung nakaraang video ko. Kung kayo po mangungutang para po dun sa pangangailangan nyo, wala akong problema ron eh. Di ba? Kasi nagamit nyo yung pera dun sa pangangailangan po ninyo. Okay. Ngayon, kung kayo po ay mangungutang para po ipambayad lamang dun sa nahiram nyo rin, hindi na ho tama yun. Okay? Kasi diskarte talaga nila yan. Di po ba? Kasi napakadali naman hong maningil eh. Napakadali hong makipag-usap sa tao, sa totoo lang. Ano po? Kasi ang mga tao, kausapin mo lang ho ng maayos. Magbabayad ho ng maayos yan eh. Di ba? Sinasadya ho nila yan na harasin kayo. Sinasadya nila na murahin kayo. Sinasadya nila na torturein yung isipan ninyo. Bakit po? Kasi negosyo para sa kanila yan. Okay? Bakit ko ho nasabing negosyo para sa kanila yan? Kasi pagka kayo nataranta na-stress, na-depress, nagkaroon na ng emotional breakdown. Okay? Ano ang gagawin po ninyo? Matataranta kayo. Kahit sino man matataranta. Ako, naranasan ko yan. Di ba? Nung ako ho hinaras nung tumawag po sa akin. Di ba? Mawawala talaga diskarte nyo. Okay? Buti na nga lang ako medyo nakapag-isip din agad. Kaya nalaro ko sila. Okay? Ngayon, eto mga bugok na to, ang gagawin talaga niyan, tatakutin kayo. Talagang pilit nilang ipapasok yung sarili nila sa isipan ninyo. Ihaharas kayo na ihaharas niya mga yan. Excuse me po. Pagka kasi nangyari yun, magkakaroon sila ng panibagong negosyo. Di ba? Kasi nga, alam naman natin na itong mga online lending apps na to, magkakapatid yan. Okay? So, anong gagawin yan? Diba? Pagka natakot na kayo, sasabihin pa yan, meron na kakilala na nagpapautang din. Gusto mo i-refer ka namin doon. Para pagka nanghiram ka, doon na lang papasok yung pera. So, ano mangyayari Diba? Wala kayong matatanggap. So, umiikot lang kayo doon sa kanilang mga kumpanya. Negosyo nila yan. Kaya diba lagi ko sinasabi, itigil nyo yung pagbabayad na yan ng parcel at yung pagtapal system. Huwag ko kayo manghihiram para lang kayo makapagbayad ng utang. Hindi healthy yan.
No, the fact po na kayo ay nanghiram kasi meron kayong pangangailangan. Di po ba? At dapat po pagka nakahiram kayo, yung ma-serve nung ma-serve yung purpose po nung nahiram nyo. Di ba? Kasi nanghiram ka, di ba? Nanghiram ka ng pera. Pagka nanghiram ka, dapat ma-serve dito yung purpose niya. Yung pangangailangan mo. For example, may kailangan kang ipagawa. Let's say bubong. 'Di ba? Dapat yung hiniram mo, ma-serve nun yung purpose, yung mapagawa yung bubong mo. 'Di po ba? Hindi yung mangungutang ka para maipantapal mo doon sa nahiram mo una. Hindi ho healthy yan. Hindi ho kayo mawawala dyan sa cycle na yan. Which is, yan po ang negosyo niyang mga yan. Nakita nyo, ginigipit kayo. Ang dami hong mga signs na na talaga ang negosyo nila is yung tapal system. Okay? Bakit ho? Unang-una ho, hindi ini-explain sa inyo. Diba? Tsaka mabilisan ng pagpapautang. Within 5 minutes, totoo yun. Within 5 minutes, dun lang nagkatotoo ang ginagawa niya mga bugok na online lending apps na yan. Okay? Within 5 minutes talaga ibibigay yung yung pera, papautangin kayo. Ang tanong, naintindihan niyo po ba? Di po ba? Kasi hindi ini-explain Kasi maliwanag po sa The Truth in Lending App, dapat po transparent sila sa inyo. Alam nila or alam po nung nanghiram yung kanyang obligasyon dun sa lending. Hindi ho nila ginagawa. So, ibig sabihin, natrap na kayo. Okay, taas puputok ang bola, instead na, kagaya na nasa advertisement nila or naka-advertise nila na 60 days, 90 days, 120 days. Hindi. 7 days. Nakita nyo? Hindi ho hindi siya industry practice Ang industry practice po is 15 days, 30 days, 6 months, ganyan. 45 days. Okay, tapos may 1 year hanggang 6 years po. Yun po ang industry practice. Pero yung 7 days, hindi yung industry practice yan. Oh. Kung sabi ko nga sa inyo, yung mga Indian national law, di ba, yung mga tinatawag nilang Bombay, 45 days po kung magpautang yun Ba't sila 7 araw? Di ba? So, ginigipit talaga kayo. Di ba? Bukod sa hindi nyo na alam, ginigipit kayo, 7 days. Di ba? Ngayon, pag napasok na kayo sa trap, eto na. Kaya kayo tinatawagan 2 days prior para malaman nila, may feeler na sila kung makakabayad kayo o hindi. Okay? Kasi wala naman nung problema magpaalala. No? Ginagawa rin ng ibang mga lending at finance. Even banks po. Banks nga po, 10 days pa, 7 days prior the due date. Nagre-remind na sila Wala naman nung problema doon. Pero reminder lang. Hindi yung sisingilin ka na, dapat ganitong oras nakakabayad, nagbayad ka na. 2 days prior the due date, ibugo kayo. Diba? So, inaalam lang nila kung kaya nyo magbayad. Diba? Ngayon, pagka natansya nila na hindi nyo na kaya magbayad, ito na. Pipit-pitin na kayo niya. Tignan nyo nga dinidepress kayo. Hinaharas kayo. Talaga nga, 2 days prior to due, pipit-pitin na kayo niyan. Talaga naman, didikdikin at didikdikin kayo niyan. Kung ano-anong tawag na gagawin sa inyo ng mga bugok na yan. Diba? Ngayon, siyempre, mapipressure kayo. Sabayan, magsasalita na, may kakilala ho kami or may alam po kami, pwede niyong hiraman. No? Iutang na lang ho namin kayo doon, tapos papasok namin yung bayad dito. Ngayon, doon kayo magkakautang. Di cycle na yan, paikot-ikot na. Matatrap na ho kayo sa tapal system. Okay? Ang tawag po dyan, scam. Na-scam ho kayo. Okay? Bakit ko ho nasabing scam? Okay. Ano ho ba ang definition ng scam? A person who commits fraud or participate in a dishonest scheme. Nakita nyo, scheme nila yun di ba? Ilan silang mga online lending apps magkakasama sa isang kumpanya. Doon ka lang paikuti nun. Gigipitin ka ng gigipitin para ikaw ngayon, ma-pressure ka, manghiram ka dun sa kabilang online lending apps. Ayun na. Pumasok na yung scam nila. Di ba? Tapos, meron pa yung bura-bura. Di ba? Ang daming naiisip na kagaguhan itong mga bugok na online lending apps na to Basta sa illegal, magaling mag-isip. Di ba? Anak kayo ng kamote. Hindi ko alam kung paano kayo pinatutulog ng konsensya niyo. Di ba? Hindi ba kayo naaawa dyan sa mga kliyente ninyo?
Di ba? Bukod sa ginagawa niyong kawawa, tingnan niyo, pautangin niyo 1,000 pesos. Di ba? Sorry, Joseph. Eh kung ako yung pupunta ako sa PCSO, doon ako pupunta, libre pa yun. Hindi ko babayaran. Ginagawa niyo kawawa mga kapwa ko Pilipino eh. 1,000 pesos, tas bibigay mo 500. Di ba? Ganyan kayo kawalang niya. Oh. Salbahe kayo. Biruin nyo, doon sa 1,000, kalahati na lang makukuha. Tapos ang babayaran pa, 10% per day. Samantalang kalinaw-linaw. No? Doon sa ceiling on interest rate, ang maximum po na po pwedeng ikarga, no, na interest, no, yung tangkalahatan po ito, ha, is 15% per month. Kayo, 10% per day. Napakasalbahe nyo. Di ba? Mario Joseph, wala kayong awa sa mga tao. Bukod doon, sisirain yung papag-iisip. Di ba? Para lang masunod yung mga kabugukan nyo, yung pang-i-scam nyo. Scam yan eh. Itatrap mo, mangutang doon sa kapwa mo rin na online lending. O di ba? Di scam. Mario Joseph kayo. Tigilan nyo na huyat. Di ba? Hindi tama eh. So, na-overwhelm na ho kasi ngayon ng ang ating mga sangay ng gobyerno sa mga sa mga complaints po na nare-receive nila. It's just so happen po na kalimitan po na nagko-complain through online, hindi sila makarating physically. Kasi kung yan mabibigyan ho ng suporta ng na excuse me po, na makapunta personally, yan, tutuluyan kayo niyang mga yan. Pero meron hong sit-sit. No, meron hong meron ho ako narinig na sit-sit na tinatrabaho ho talaga. Antayin na lang ho natin kung totoo nga po. No, kasi mahirap naman ho, baka mamaya sabihin ko dito na kung ano yung narinig ko hindi naman pala totoo. Pero may sit-sit po na talaga daw pong tinatrabaho sila. Well, kahit naman ho hindi sit-sit eh. Dapat naman ho talagang trabahuin sila dahil may mga complaint na nare-receive. So, tinatrabaho ho ng ng mga sangay ng gobyerno natin. Hindi ho sila natutulog. Napakahirap lang talagang hanapin itong mga bugok na to. No? Bukod sa salbahe na kayo, napakabugok nyo talaga. Grabe kayo. Doon ho sana nagpadala po ng mensahe. No? Kagaya ho ng sinabi ninyo, susundin nyo po yung sinabi ko. Pero, hindi ko ho sinasaklawan yung inyo pong sarili. Kumbaga, wala ho akong gustong saklawan ang desisyon ng sino man po sa nanonood sa akin. Ako po yung nagbibigay lamang ng abiso dun sa alam ko at sa naiintindihan ko. Okay? At ako po yung nagbibigay ng kahit papano konting moral boost dun sa mga nakaka-experience po ng depression tsaka ng anxiety. Kasi kailangan niyo po yan. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, makipag-usap po kayo. No? Maghanap po kayo ng tao, na po pwedeng kausapin po kayo. Ilabas nyo po yan, hindi nyo po pwedeng sarilinin yan. No? Kasi pag sinarili nyo po yan, kayo lang din po ang maapektuhan. Kasi, yung depression, mental torture, tsaka yung emotional stress, napakahirap pong kalaban yan. No, hindi ho ganun kadaling gamutin yan. It will take years. Actually, hindi nga lang it will take years eh. It's gonna be a lifetime yan. Dala-dala nyo yan. Napakahirap pong sakit yan. No? Kasi yan, danas ko ho yan dahil nga ho dun sa anak ko. Kaya nga ho gumagawa ako. Isa yun, rason. Kaya ako gumawa ng ganitong klase ng mga video. Kasi po, iba ho yung mental torture, yung depression. No, yun ho ang pinakamahirap, yung depression. Pag na-depress po ang isang tao, napakahirap po. Napakahirap po yung gamutin. Talagang kailangan po niya na mahabang gamutan. Tapos, yun ho, gagaya sinabi nyo, pag-ipunan, tapos bayaran. And make sure po na pagka nabayaran nyo na siya, huwag nyo na ho silang tangkiligin. No? At doon po sa mga bago nakakapanood po sa akin, pakiusap ko po sa inyo, huwag na ho kayo manghihiram. Huwag nyo silang tangkiligin kasi pag tinangkilik nyo po yung mga abusadong online lending apps na yan,
wala hong mangyayari. Mababaon lang ho kayo. No, matatrap lang ho kayo dun sa scam na ginagawa po nila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.